So, buksan natin sa Mark chapter 1, verse 29. Pagkatapos po ito ng ano. So again, yung title po ng ating pag-aaralan ngayon is Serving the Worker. Tayo po tayo lahat para basahin po natin ng may paggalang. So sabi po dito sa Mark chapter 1, verse 29, sabi, "And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew with James and John. But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her. And he came and took her by the hand, and lifted her up, and immediately the fever left her, and she ministered unto them. And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and when them that were possessed with devils. And all the city was gathered together at the door, and he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils, and suffered not the devils to speak, because they knew him." Tayo po magdasal. Panginoon, kami po ay naandrito ngayong araw po na ito, at sana po, Panginoon, kami po ay talagang makinig at talagang pag-aralan po namin itong inyong salita ng may kasiyahan at talagang nakatutok para sa inyo. Pinagdarasal din po namin, Panginoon, na maintindihan po namin kung bakit po pinagsisilbihan po ang naglilingkod. And pray, Panginoon, na kami po ay ganun din, na ready kami lagi magsilbi sa inyo. Lord, sa pamamagitan din po sana nito, yung mga hindi pa po nakakilala kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon, sila po ay talaga makakilala at sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Good. Yan. So, dito po, maita po natin dito kung bakit kailangan pagsilbihan natin yung nagpagod para sa atin. Last week, napag-aralan po natin dito na si Jesus po, tinawag po natin siyang worker kasi siya po ay nagsisilbi. Pero siya po yung Panginoon. At makikita po natin siya yung pinakamakapangyarihan na nagsisilbi. Bakit? Kasi po siya ay Diyos. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kahit po yung demonyo, ulit, ang nangyari sa demonyo po na yun, di ba, alam natin yung demonyo na kokontrol po nila. Minsan yung mga bagay-bagay, kahit yung mga panahon, yung hangin, yung sunog, pag nakita natin sa Job, kung paano pinahirapan ng demonyo si Job, di ba? Napatay pa nga yung mga anak ni Job ng demonyo. Ibig sabihin, napakalakas. Pero pag sinabi ni Jesus, walang palag yung demonyo. Pinaalis niya, agad-agad, umalis. Kasi ganun po kapangyarihan ang ating Panginoon. Kasi siya po ay tunay na Diyos. Kaya pag tayo po ay talagang iniisip natin, ay, wala yan, wala yan. Kasi napakabait ng Panginoon, pero tandaan po natin ang ating Panginoon po ay talagang siya po ay may hustisya. Pag tayo po talaga ay makulit, paparusahan din po tayo, papaluin tayo, kahit tayo ligtas na. Ang blessing sa ating ligtas, talagang pupunta tayo sa langit. Pero sigurado ka ba ligtas? Kasi sabi mo, pwede na magkasala. Hindi. Pero yung mga hindi ligtas ang pupunta. Pero bakit? Kasi hindi nila tinanggap si Jesus bilang Panginoon. Kaya tanggapin nyo na si Jesus bilang inyong Panginoon ngayon kasi inaanyayahan tayo. Kaya nga sinabi natin si Jesus saves. Dapat pinagsisigawan natin yung kasi Jesus po ay nagliligtas. Okay? Ngayon dito, basahin po natin dito Kasi pag binasa nyo po dito sa bandang dulo, magsimula po tayo sa bandang dulo dito. Kasi 29 tayo nagsimula. Sabi dito sa verse 32, "And at even, nung gabi," ang ibig sabihin ng even ay gabi, "when the sun did set," okay, nung dumating po yun nung gabi, kasi si Jesus po noon ay pumunta doon kila Pedro. Pero nung gabi, nung bumaba na po yung araw, sinabi din sa verse 32, check nyo. Kasi mas maganda dyan pag pinag-aaralan natin talaga, chine-check nyo sa Bible, okay?
When the sun did set, ibig sabihin bumababa na yung araw. Ang ibig sabihin ng sunset is pagbaba po ng araw. Okay? So bumababa na yung araw. Anong ginawa nila nung talagang nagtatakip silim na? They brought unto him, o dinala sa kanya, all that were diseased. Narinig nila si Jesus po ay nagpakawala po o talagang pinagaling niya po yung sinasabi ng demonyo at nung pumunta sa kila Pedro, ay napagaling niya yung biyanan ni Pedro. At nung gabi kumalat kaagad ito, ay nagdala po ng yung maraming tao po, ay dinala yung mga may sakit kay Jesus. Para saan? Para pagalingin din. So mabilis pong kumalat yung bali-balita. Ganon din sa atin pag sinabi nito may, kunyari nung pagpasko, may ayuda. May ayuda, may 500, may 1,000, sabihin natin may 1,000 yung bawat tao. Punta tayo doon sa court. Sabihin natin court doon sa Santa Cruz. Yung pagkatapos ng bypass. Sigurado agad-agad, traffic na doon. Kahit sabihin natin ginagawa pa yung daanan doon, di ba? Sa bandang Santa Cruz Highway, papupuno ka agad yun. Kasi may ayuda eh. Ganun kasi tayo mga tao, pag meron tayong makikita may libre, o meron tayong benepisyo, pupunta agad tayo. Ngayon sa Jesus po, ganun din. Maraming taong pupunta sa Kanya para lamang sa benepisyo. Amen? Ganun yung mangyayari. At dahil dito maraming may sakit, pupunta sila doon. At makikita nyo rin po sa mga storya kapag puninta ng John chapter 6, verse 66. Yung ibang sumusunod-sunod, sabi nila, disipulo sila, pero hindi naman talaga sila nagipag-aral. Kundi sumasama-sama sila kay Jesus. Para saan? Para po sila ay makakuha ng benepisyo. At ganoon din po yung nangyari kay Judas. Si Judas po kasi anong ginagawa ni Judas? Sumasama-sama kay Jesus kasi iniisip niya may mapapala siya. Akala niya si Jesus yung tagapagligtas na parang si David o si Joshua na talagang magaling sa gaya at makakawala sila doon sa Romano at sila po ay angat at siya po ay magkakaroon ng pwesto sa politika. Kasi di ba magiging hari si Jesus tagapagligtas eh. Pag sinabing tagapagligtas, iisipin natin yung mga sino yung mga tao sobrang makapangyarihan tapos pag tumayo dito ay talagang napaka-charismatic at kayang-kayang talunin yung mga iba-ibang mga tao. Yung nangyayari. Sikat na sikat si Jesus. Yung mga bagay na yun. Dito, yung mga tao pupunta sa Kanya para magpagaling. Okay? Ganun yung mga nature nating mga tao. Okay? So they brought to him all that were diseased and hindi lang yun, yung mga may sakit. Pati yung mga nasapian ng demonyo. So ano nangyari? Anong ginawa ni Jesus? Diba? And all the city was gathered together at the door. Hindi lang yung mga sakit. Pati yung buong syudad doon, kung saan po nakatira si Pedro at si Andrew, dahil magkapatid po yan. Lahat po ng kababayan po ni Andres at ni Pedro, sila po ay nandoon sa pintuan ni Jesus, nakikiosyoso. Kasi talagang kakaiba eh. Sino ba naman yung taong makakapagpakalis sa mga demonyo? Na yung demonyo talaga ay napakalakas o makapangyarihan na nilalang. Tapos yung mga may sakit ay gumagaling ng biglaan. So ganoon na lang yung mga tao, maosyoso, at talaga yung iba naman ay talagang nandoon lamang para sa mga benepisyo. Sana tayo ay hindi ganoon. Amen? Sana tayo ay pag nandito sa worship service o dahil tayo sinasabi natin tayo ay Kristiyano o baptist ka pa mismo, ay para sa Panginoon. Hindi tayo nagsisilbi-silbi o gumagawa ng mga ministry kasi mamaya it's about serving the worker. Hindi tayo sumisilbi sa Panginoon kasi may nakukuha tayong benepisyo. Kasi hindi lahat po ay nagkakaroon ng benepisyo dito sa mundong ito. Pero may sigurado tayong benepisyo na pagkatapos ng buhay natin dito ay doon tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil niligtas tayo sa ating mga kasalanan. Okay? Kasi pag makikita natin itong mga apostoles, mga ibang disipulo, sila po ay namatay. Pinahirapan dito sa mundo.
Pero ginawa po nila ito ng buong lugod, o buong pagmamahal para sa Panginoon. Eh tayo kaya, ganun pa ka rin kaya tayo. Minsan pag nakikinig tayo sa ibang mga preaching, o minsan nakikita ko rin sa mga social media, yung mga Kristiyano noon, katulad nila Pedro, kahit sila po alam na alam nila sila po ay papahirapan, sabik na sabik sila sa gawain ng Panginoon. Tayo kaya sabik na sabik tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi lang worship service, kundi araw-araw. Sabik ba tayo na makinig sa Kanya sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia? Hindi naman lagi kay pastor galing o preacher yung mga salita ng Diyos. Ang pinakasalita ng Diyos ay galing saan? Sa Bible. Di ba? Sabik pa tayo makipag-usap sa Kanya lagi. Sabik ba tayo ipagkalat kung paano maligtas sa ibang tao? Kaya kailangan natin bilang isang Kristiyano na maligtas. Amen? Kaya po ito, sigurado may nagkalat na si Jesus po ay nagpagaling. Amen? Kaya agad-agad nalaman ito ng mga tao. Amen? Ganun po. Kapag hindi po tayo magbibigay ng magandang balita, dahil magandang balita po na nagbigay sa si Jesus ng kagalingan, sa biyanan ni Pedro, at napaalis niya yung demonyo sa isang tao, may nagpakalat po ng balita na yan. Bakit hindi natin kaya ipagkalat yung balita na si Jesus po nagliligtas at siya lamang yung daan papuntang langit? Kasi sigurado tingin ko January 9 yata yun. May place na sila doon sa Quiapo. Nazareno ata yun. Iniisip nila yun yung nagpapagaling. Nakakaawa yung mga tao na yun. Kasi sasambay nila yun para sila gumaling. At sila naman ay nalilinlang ng mga tao. Tandaan po natin, sinabi po dito sa Biblia, kahit po yung demonyo ay nagpapanggap po na liwanag para sa mga tao. Pero pag binasa po natin yung Biblia, alam po natin ng Diyos, ayaw na po ng mga imahe na doon tayo sumasamba. Amen? Di tayo nanalait sa kanila, kundi kailangan natin sabihin na si Jesus lamang ang kanilang pag-asa para makapunta sa langit. Kasi yung doktrina po nila, kailangan nyo muna magpakabait, kailangan nyo muna gumawa ng mga ganitong mga bagay para kayo makapasok sa langit. Pero sa ating baliktad, kailangan muna nating tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at talagang talikuran yung pagiging makasalanan at pagligtas tayo, siya ang magbabago sa atin at kaya tayo bumabay kasi buong puso natin gustong sundin yung kanyang mga utos at talikuran yung mga ayaw niya. Kaya yung mga Kristiyano po masasabi, pag tunay na Kristiyano, ba't ang bait mo na? Paano ka nagbago? Sabihin natin, sa biyaya lamang ng Diyos, binago ako. Dahil siya'y nagligtas sa akin sa mga kasalanan. Amen? At yung ugali natin ay talagang iba na. Na mahal natin yung Panginoon at excited tayo para sa Kanya. So gawin natin yun, ipagkalat natin katulad dito, may nagkalat ng balita na si Jesus po ay nagpapagaling at nagtatanggal ng mga masasamang espiritu. No? Tandaan po natin yan. At napaka-effective ng mga nagkalat ng balita dito. Sana ngayong bagong taon, hindi naman talaga uso New Year's resolution para sa Kristiyano kasi dapat araw-araw chinecheck natin yung tama at mali natin at tinatalikuran natin yung mali. Okay? Pero, gawin natin lagi, no? Gawin natin ano yung tama para sa Panginoon. Amen? Amen? Okay? Sabi dito, all that gathered. So, pakikita natin, ang sinabi dito sa verse 34, and He healed. Kahit alam ni Jesus na hindi sila makikinig sa Kanya, hindi sila maniniwala na siya yung Diyos, He healed. Pinagaling niya pa rin many that were sick and of diverse disease. Ibig sabihin ng diverse dito, hindi diverse to. Ibig sabihin, iba-ibang mga sakit. So, pinagaling niya yung karamihan ng mga may sakit. At yung magpapagaling ka na iba-ibang mga may sakit sa iisang araw, sa iisang gabi, ay milagro talaga. Ibig sabihin ito, many. Ibig sabihin, marami.
Di ba? Kapag doktor, may specialization yung doktor. May doktor para sa puso. May doktor na special para sa mga bato. O may doktor para sa utak. May doktor na specialization po nila ay talagang mag-opera. May doktor naman po yung specialization nila ay para sa mga bata. Diba? Ibang doktor naman para sa baga. Iba-iba. Pero si Jesus, kahit anong mga sakit, pinagaling ni Jesus. Gusto ipakita dito ni Jesus na siya ay makapangyarihan dahil siya ang tunay na Diyos. At ito po ang umpisa ng kanyang pagmiministro, paggawa ng gawain ng Panginoon sa atin, o pagtulong sa mga tao, sa mga makasalanan, para ma-establish o maitatag na siya ang Messiah. Amen? Ano yung Messiah? Yung pinangakong magliligtas sa mga tao. At siya ang Diyos. Kasi yung mga tao mahirap maniwala ng mga panahon na yun. At kailangan niya magpakita ng katotohanan sa mga bagay na yan. Wala na yun sa atin ngayon. Kasi nandito yung Biblia eh. At wide, talagang naaabot ng Biblia yung marami ngayon. Hindi katulad noon. Amen? Hindi na kailangan yan. For the meantime, darating yung oras na yan pagdating na ng tribulation. Okay. So dito, hindi lang yan. At sinabi rin dito, and cast out many devils. So, cast out, ibig sabihin, in-exercise niya, pinalayas niya, isang demonyo lang ba? Sabi, many. Pag sinabing many, marami. Maraming demonyo. Napaalis yung mga demonyo. At dito, mas special pa, hindi na sumisigaw-sigaw yung mga demonyo. Sabi niya, dito, and suffered not. Ibig sabihin ng suffer dito ay hindi na pinayagan. Hindi niya pinayagan the devils, hindi nila pinayagan magsalita itong mga demonyo. Dahil siya yung Diyos, yung mga demonyo, kilala siya eh. Kilala talaga siya ng demonyo. Sabi niya, hindi ka pwede magsalita. Hindi sila makapagsalita. Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Kasi yung mga demonyo na ito, wala ng pag-asa na makapunta sa langit. Nakatatag na sila. Mga rebelde silang mga anghel eh. Nakatakda silang parusahan din sa impyerno. Kaya kapag ayaw ng Diyos dahil sila po ay nakasintensya na, pinatahimik na sila. Malalakas na nila lang ito mga demonyo. Natatakot nga kayo sa mga multo-multo na yan eh. Yung mga multo na yan, mga demonyo yan eh. Nagpapanggap-panggap lang yan na kung ano-ano eh. Diba? Papanggap yan na tikbalang. Ano ba yung tikbalang? Yung kabayo, kalahating kabayo, kalahating tao. Tama ba? Sa mga tikbalang natin, hindi katulad ng Sagittarius eh. Yung tikbalang sa atin yung ibabaw yung kabayo. Tapos yung pangbaba yung pangtao. Kasi pag tingnan nyo naman yung Sagittarius, yung mga centaurs, di ba? Yung katawan yung kabayo, tapos yung pangitaas tao. Mas maganda tignan yun eh. Yung sa atin, tikbalang baliktad eh. Ang pangit eh. Wow, ang kabayo. Diba? Anyways, pag may nakita kayo mahabang uso, nagsabi yung kabayo at tikbalang ka, ha? Hindi yung demonyo. Iba sinasabi kapre. Iba sinasabi may nuno. Diba? Sana hindi na kayo nagtatabi-tabi po dyan, ha? Kasi yung demonyo naman kahit saan yan, nandiyan yan eh. Okay? So dito, sobrang takot ng demonyo sa kanya at sa sobrang kapangyarihan ni Jesus, hindi na sila makapagsalita. Kayang gawin ng Panginoon yan sa mga tao anytime. Pero pinapabayaan niya muna tayo. May free will pa tayo, demonyo, wala ng free will. Unless na pinayagan ng Diyos yung mga bagay-bagay. At ginagamit yung demonyo para i-testing tayo o yung ibang mga tao na parusahan ibang mga tao. Yung mga bagay na yun. At may kita po natin yan kay Job at sa ibang mga bagay-bagay. Amen? Okay? So dito, because they knew him, sabi, because they knew him. Sana tayo din gano'n. Kinalanin natin si Jesus. Ulit, na-discuss at napag-aralan po natin ito last week sa biyaya ng Diyos. Kung yung demonyo kilala nila si Jesus. At natatakot pa sila kay Jesus. Pero kahit kailan hindi sila nag-submit o hindi binigay yung kanilang buong katapatan sa Panginoon.
Hindi nila binigay yung buong sarili nila sa Panginoon kaya sila ipaparusahan. Dapat tayo binibigay natin lagi yung buong sarili natin. Kasi nung naligtas tayo, yun ang sinabi natin, Panginoon, pagmamayari mo na ako. Amen? Pag hindi ka paligtas, kilala mo si Jesus. Hanggang kilala lang. Sa pangalan. Pero kilala na. Kilalang kilala. Hindi mo kilalang kilala. Kaya tayo, kikilalanin natin si Jesus. So, napag-aralan po natin dito. Una, okay? Huwag sana tayong mga tao na ganun lang, nakikiosyoso, at nandoon lang para kay Jesus pag mayroong mga bagay. Kasi ginawa natin Santa Claus, ginawa natin genie si Jesus. Huwag ganun ha. Huwag sana ganun. At sana hindi tayo marites lamang. Tungkol kay Jesus. Huwag tayo magaling magkwento. Ikwento natin yung tungkol sa kaligtasan kay Jesus. At sana tayo ay maniwala at kilalanin pa natin as in kilalang kilala si Jesus. Ngayon dito sa verse 29, kaya ang ating title is Serving the Worker. Kasi dito, sa verse 29, fourth ways, ibig sabihin at nung panahon na yan, when they were come out the synagogue, nung umalis sila sa bahay-sambahan, they entered. Ano yung entered? Pumasok. No? They entered into the house of Simon and Andrew. Pumasok sila sa bahay ni Simon at ni Andrew. Kasi sila ay magkapatid at sila po ay family-oriented din. Ganun yung mga Hudyo eh. Okay? Sila po ay mga Israelita sa pamilya. Hindi naman ibig sabihin ng isang bahay na ganito, pero parang ganito. Diba? May pulong Santos, may pulong Diwa, ano pa ba? May pulong Manalansan, tama? Yung mga ganyan, may pulong Paule. Ibig sabihin, pumasok sila doon sa compound. Pumasok sila sa compound. Nila Andrew at ni Peter, ni Simon. At doon, yung pumasok sila, kasama nila si James tsaka si John. Apat sila eh. Pero yung sabi din sa verse, but Simon's wife's mother lay sick of fever. O sabi dito, ngunit yung nanay ng asawa ni Simon, which is si Pedro, ay nakahiga dahil sa lagnat. At pag may lagnat ka, okay? At pag mataas yung nilagnat, sino ba dito yung nilagnat ng sobrang tagal na? Mahirap. Lalo pag mataas yung lagnat. Okay? Naalala ko kasi napagkwentuhan namin nung nakabakasyon ako. Nung grade 3 ako, 1993, nilagnat ako ng isang buwan. Kasi nagkaroon ako ng dalawang sakit yun eh. Ewan ko kung alam niyo pa H fever. H fever tsaka typhoid. So isang buwan po akong nilalagnat at mataas yung lagnat ko lagi. Para gumaling ako sa huli, in-hospital na ako nun para gumaling. At ang hirap nun. Pag mataas lagi ang iyong lagnat, hindi ka makapag-isip, hindi ka makatulog ng maigi. Nakahiga ka nga lang. Gumagaling na ako pag may antibiotic lang. Ganon din siguro yung nanay ni Pedro. At anong ginawa nila? May kita po natin si Pedro dito Siya po ay maaalalahin sa kanyang biyanan. Tayo rin. Alam ko po minsan, dahil yung pamilya, syempre iba yung paglaki po o iba yung kultura ng pamilya ng asawa ninyo. So yung mga biyanan nyo po, galangan nyo pa rin. Amen? Kung meron man kayong biyanan pa. Blessing pa rin yan. Okay? And sabi dito, gusto nila lang pagalingin, sana gumaling yung biyanan ni Pedro. May kita nyo sa Luke, tsaka sa Matthew chapter 8, 14, Luke chapter 4, verse 38, hindi na natin yung babasahin kasi naka-24 minutes po tayo. Sila po, so, pinakiusapan po ni Pedro na pagalingin po yung kanyang biyanan. So, ginagalang din po kasi, syempre, magulang yan ng asawa niyo. So, kung may asawa kayo, magulang ng asawa niyo, galangin niyo rin po. Kahit sabihin yung lalaki na, diba naalala ko yung John and Marcia? Si Sister Sally siguro nakakaalala ng John and Marcia. Laging galit na galit yung biyanan ni John. Napapanood mo yun, mga Jaime? Diba? Kasi magsipag ka. Si Dolphy, parang masipag naman si Dolphy. Pero sa comedy skit yan eh. Laging nagalit na galit. Nakalimutan ko yung pangalan ng
Ang naalala ko dun si Matutina eh. Yung sidekick ng binan ni Jan na ang tining-tining ng boses. Kasi yung binan niya, laging concern doon sa kanya anak. Pero ganito man, syempre, pag wala yung binan nyo, hindi naman wala naman yung anak nila na asawa ninyo. Amen? So dito si Simon, ay talagang gusto niyang pagalingin. Pinakita niya yung paggalangan niya, pagmamahal sa kanyang biyanan. Okay? Kahit sabihin natin sa siguro, galit si Simon dyan, o talagang hindi naman siya galit, pero lagi siyang inaapi. Sabi nga sa Bible, di ba? Love thy neighbor as thyself. Amen? Okay? So, dito, ang ginawa ni Jesus nung pinakiusapan ni Simon Pedro, yung kanyang biyanan, anong ginawa niya na verse 13? And he came and took her by the hand. Si Jesus agad-agad ready. Ganon si Jesus pag para sa ikabubuti natin, gagawin niya kaagad dyan. Amen? Kaya ipagdasal natin yung bawat isa. Minsan din natin alam na hinihintay lang ng Panginoon na tayo humingi sa Kanya. Para pagbigyan tayo. Sinabi si James, di ba? You ask and you don't have. Kasi hindi kayo humihingi. Sabi niya, humihingi kayo pero wala pa rin. Kasi humihingi kayo para sa inyong kalokohan lang. O sa inyong mga luho lamang. Pero pag tayo darasal ng talagang taimtim, at ito ay talaga hindi naman para sa ating luho, at ito ay ikabubuti natin, ibibigay ng Panginoon natin yan sa atin. Amen? Kaya pagdasal din natin mga prayer request ng bawat isa. Nung hiniling ni Pedro ito, si Jesus agad-agad kinuha yung kamay ng biyanan ni Pedro. Sabihin natin, matagal na siyang may sakit. Ano nangyari? Sa verse 31 pa rin, and immediately, ano ibig sabihin na immediately? Agaran. The fever left her. Agaran umalis yung lagnat. Amen? Kaya ng Diyos yan. Kayang-kaya ng Diyos yan. At sinabi ito, alam niyo yung kinaganda nito, si Jesus, siya po, dito sa Mark, ay talagang pinapakita na siya po ay pinagpapaguran tayo. Pinagsisilbihan tayo ni Jesus. Yung marker tawag natin sa kanya kadalasan dito, sa first part dito sa Mark. Siya po ay nagtatrabaho, siyempre, dahil siya ay Diyos, ayon sa kanyang isang katauhan, ayon sa utos ng Diyos Ama. Agad-agad niyang ginagawa at para sa atin din. So pinagpaguran niya tayo at agad-agad hindi siya nagre-reklamo. At agad-agad pag ginawa niya, meron kaagad resulta. Nakita natin yan dito. Pero kung pag dito niya pinagaling niya sa verse 31, anong ginawa ng nanay, ay biyanan ni Pedro? And she ministered unto them. Siya po ay nagsilbi kagad kay Jesus at sa kanilang apat pa na apostoles. Kay Simon, kay Andrew, kay James, at kay John. Alam niyo, isa po, pag tayo po ay naligtas, lalo pag talagang ligtas ka na, alam mo ligtas ka, ang gusto mo talaga is magsilbi sa Panginoon. Kasi pag nakita niyo po yung kapag ikaw ay may lagnat o may sakit na sobrang tagal na, at talagang ikaw po ay, ang sakit natin is kasalanan. At pag tayo talaga ay tunay na nakakilala sa Diyos katulad ng biyanan ni Pedro, tayo po ay magpapasalamat. At pag alam natin na Panginoon natin yung nagpagod para sa atin, agaran gusto natin pagsilbihan. Excited kaagad tayo pagsilbihan. Hindi lamang yung Panginoon natin, kundi yung mga kasama niya rin. Amen? Tayo yung mga kasama ng Panginoon, dapat uunahin natin yung mga kapatid natin. So yung Panginoon natin, pagsisilbihan talaga natin, wala nang excuses. Amen? Sana magkaroon tayo ng apoy sa ating puso simula nung tayo naligtas, katulad nung naligtas tayo, na gusto nating magpagamit sa Panginoon. Na gusto nating
sumunod kagad sa Panginoon ng buong pagmamahal. Amen po ba? Hindi yun tayo, ay mamaya na. Kasi baka hindi ka paligtas kapag, ayoko. Tinago mo siyang Panginoon pa. Pero ito, yung binan ni Pedro, meron siyang utang na loob sa ating Panginoon. Okay? May pagmamahal siya sa Panginoon yung pinaka-importante. Alam niya yung kanyang lugar. Oo, pinagpapaguran tayo ng Panginoon, pinagsisilbihan tayo ng Panginoon, pero tayo po ay talaga yung magsisilbi para sa Kanya. Amen? Meron nga, we are saved to serve Him. At yun po dapat ang isa sa mga bagay na ay kinakasaya natin. Ito nakakatawa nga eh. We are saved to serve Him, pero isang bagay na gustong-gusto ng Panginoon is komunikasyon sa Kanya. Kausapin siya, alamin yung sinasabi niya sa Biblia, at kausapin siya sa prayers. Tapos, the rest, gawin yung mga natutunan natin o yung nalalaman natin tungkol sa Kanya. Bakit hindi nagagawa ng karamihan? Marahil nakakalimot tayo, mga Kristiyano. Marahil naging relax tayo masyado. Marahil nakalimutan natin na napakamakapangyarihan ng Panginoon na wala tayong laban pag tayo ay pinarusahan. Diba? Ang masakit dyan, yes, ligtas nga tayo, pero sa tigas ng ulo natin, parusahan tayo. Parang, sabi niyo yung nangyari kay Paul? Sabi si Paul, meron siyang sakit. Diba? Thorn in the flesh ang tawag doon. Pero si Paul po hindi nagsisi sa kanyang, ay hindi siya nagalit sa Diyos tungkol sa kanyang sakit. Ngunit sabi niya, ito yung nagpapababa sa kanya para siya ituloy-tuloy magsilbi sa Panginoon. Kasi, syempre, ang ginawa ba ni Pablo dati, siya ay pumapatay ng mga Kristiyano. So, yung kanyang parusag dito sa mundo, sa Panginoon. Pero si Pablo, tinanggap niya, sabi niya, okay, nagginawa to sa akin ng Panginoon kasi hindi ako nagiging mayabang. Amen? Ganun din dito. Tuwang-tuwa si Pablo nung siya po ay naligtas. Nalaman niya na si Kristo po yung Panginoon at siya yung dapat pagsilbihan. Anong ginawa kagad ni Pablo? Ando doon kagad siya lagi sa simbahan kahit kinakatakutan siya ng mga tao. Sabi, ito yung mamamatay tao. Ito yung mamamatay ng mga Kristiyano. Tapos nandito siya sa simbahan natin. Anong gagawin ko dito? Pero si Pablo po hindi nagpapigil. Di ba? Kasi sabi niya, nandito ako, mag-worship ako, nandito ako sa kasamahan ko sa mga nananampalataya. Kasi dito ako gusto ng Panginoon eh. Diba? Mag-worship ako kasi ito yung gusto ng Panginoon dahil siya po ang aking sinisilbi. Diba? Huwag sana tayo mawala ng loob pag kunyari pupunta kayo sa worship service tapos may taong hindi ka gusto doon. Huwag hindi yung tao yung pinupuntahan natin para sa worship service. Hindi tao yung ating pinagsisilbihan, kundi yung Panginoon. Amen? Kasi minsan, gawa tayo ng magaganda. Kasi sabi ni Kristiyano tayo, dapat gawa tayo ng gawa ng maganda. Pero nakakalimutan natin dahil gumagawa tayo dito dahil dapat ito ay para sa Panginoon buong pagmamahal. Amen? Iba gumagawa na lang para sila ay sumikat na lang, di ba? Napag-uralan natin yan. Iba para lamang sila ay mapansin. Sabihin sila ay banal. Pero dito, imbinan po ni Pedro balik dito. Siya po ay gumawa dahil siya ay may magandang relasyon sa Panginoon. At nakita niya na siya ay napagaling. Ulit, yung sakit po nating mga Kristiyano noon ay ang kasalanan. Ang sakit na magdadala sa atin sa kamatayan sa impyerno. Pero tinanggal yun ng Panginoon sa atin sa oras na na-realize natin na siya yung Panginoon at tayo talaga ay tumanggap o tinanggap natin na tayo ay dapat magpakaalipin sa Kanya. At binigay natin ang ating sarili. Binigay mo na ba yung sarili mo sa Panginoon? Binigay mo na ba sarili mo sa Panginoon? Pag hindi pa kailangan mo bigay. Tandaan mo, hindi mo pa may-ari ang iyong sarili. Pero pagtanggap mo na yun sa iyong sarili na siya yung Panginoon noon pa.
At ready ka lagi na maging alipin niya, tagapagsilbi niya. Anytime. Pero kahit hininga ko, Lord, sa'yo ito. At ayaw ko na magkasala. Ligtas ka na. So gawin natin yung mga bagay na yan. Kasi mahal natin yung Panginoon. Amen? So yung mga bagay nito, let's always remember this. Hindi na natin masyadong papalawigin itong mga bagay na ito. Hindi na natin masyadong pabulaklakin, pero yung mensahe na dyan. Una, sana hindi tayo nandito para makiosyoso lang at kumuha ng benepisyo sa Panginoon. Pangalawa, gayahin natin yung mga tao na nagpalaganap ng magandang balita. Kaya maraming lumapit sa Panginoon. Susunod, tandaan po natin na ang Panginoon po ay napakamakapangyarihan at siya yung Panginoon mismo at alam iyan ang demonyo. Pero kailangan natin kilalanin siya mismo dahil siya ang ating Panginoon, hindi lamang sa pangalan. At yung huli, katulad po ng binan ni Pedro, kapag Panginoon siya, pag ikaw ay wala ng sakit, ready ka lagi para sa Panginoon. Magawin ang para sa Kanya. Pagsilbihan siya. At yung mga kasamahan ng Panginoon. Amen? So, let's pray. Let's bow our heads and pray. Kapag hindi ka paligtas, ang tunay na kaligtasan ay talagang dapat kilalanin mo talaga si Jesus na siya ang Panginoon. Dahil Panginoon siya noon pa. Ibig sabihin na ikaw ay magpapakalipin sa Kanya. Ibig sabihin, tatalikuran mo na yung pagiging makasalanan. Dahil ang makasalanan ay ang taong ayaw ng Panginoon. Ibig sabihin, susundin mo siya. Dahil pagmamayari ka na. Yun po ang ibig sabihin ng tunay na pagtanggap sa iyong sarili na si Jesus ang Panginoon. At ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sana, tandaan po natin, pag tinanggap na natin si Kristo sa ating sarili, na siya ang ating Panginoon, ay lagi nating pagsilbihan ng ating Panginoon. Ang buong pagmamahal. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Naway kami mga tunay na iyong tagasilbi o alipin, ay pagsisilbihan ka talaga. Pagkat Panginoon, kayo ang pinakamagandang ehemplo, ay kayo pinakamataas, kayo po ay nagsilbi para sa amin. Pinagpaguran niyo po para kami ay maligtas, magkaroon kami ng kaligtasan. Sana rin po, Panginoon, kami lagi maging aktibo sa pagpapalaganap ng inyong salita sa pamamagitan ng pagsasalita at napaka-importante din, Panginoon, sa pagsunod sa inyo ng buong puso para makita ng mga tao ang milagro na binabago niyo po kami. At hindi namin kailan pagmamayabang na kami ay bumait dahil sa aming sariling lakas pagkat kayo lamang nakapagbago sa amin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa Sunday po na ito. And we pray, Lord, yung mga prayer request din po ng lahat ay maalala po namin ang ipagkasalita ng mga bagay na ito. And Lord, basbasan niyo po yung bawat isa ng magandang kalusugan, maraming mga blessings po, Panginoon, pera, emotional na maganda, at kung ano-ano pong mga kagandahan po, Panginoon. At naway, kayo po ang aming maluwalhati, may pagmayabang sa lahat ng oras. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Let's sing one more song.